Hindi ko hiniling na mahalin siya. Ang hiniling ko lang noon, kahit isang sandali, may makakita naman sa akin hindi bilang isang katulong o bilang bangko na laging nilalapitan kapag ubos na ang pera sa Pilipinas. Pero nung dumating si Sean, nung hinawakan niya ang magaspang kong kamay na parang isa yung mamahaling alahas, doon ako natakot. Kasi doon ko nalaman na mas madali palang magtiis sa hirap kaysa magtiis sa gutom ng puso. Kung ikaw ang nasa lugar ko, sigurado ka bang hindi ka rin bibitaw? Hanggang ngayon, kapag naririnig ko ang tunog ng tren dito sa Hong Kong, bumabalik pa rin ako sa kusinang yon. Sa amoy ng sabon, sa lamig ng tiles, at sa katotohanang doon pala nagsimula ang lahat ng kasalanan ko. Sabi nila, kapag lumayo ka raw, doon mo maiisip ang halaga ng mga iniwan mo. Pero sa kaso ko, baligtad. Kung hindi ako umalis ng Pilipinas, baka hindi ko nalaman na matagal na pala akong patay sa loob ng sarili kong pamumuhay. Baka hindi ko nakilala si Sean at baka hanggang na ngayon, naniniwala pa rin ako na ang tanging silbi ko lang sa mundo ay ang magpadala ng pera buwan-buwan. 10:00 ng gabi noon. Tapos na ang buong maghapon kong trabaho, pero ang totoo, walang katapusan ang trabaho ng isang katulong dito sa North Point. Nakaupo ako sa maliit na dumi sa gilid ng iyang lababo. Nagpapahinga ng mga paa kong namamanhid na sa maghapong tayo. Doon ako laging tumatambay kapag tulog na ang matandang nanay ni Sean. Tahimik. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng mga sasakyan sa ibaba. Tumunog ang telepono ko. Sa screen, nakita ko ang pangalan ng panganay kong anak. Bigla akong nakaramdam ng kaba, pero may kasamang pagod. Alam mo yung pakiramdam na bago mo pa sagutin ang tawag, alam mo na kung magkano ang hihilingin sa'yo? Ma, kailangan daw ng bagong sapatos para sa clearance sa school. Sabi agad ng anak ko nang sagutin ko. Walang kamusta ka ma? Walang kumain ka na ba? Diretso agad sa listahan ng mga babayaran. Nakaraang linggo lang nagpadala ako ng pambayad sa kuryente. Nak? Sagot ko, pabulong. Dahil baka magising ang matanda sa kabilang kwarto. Wala na muna akong maitatabi ngayon. Baka sa susunod na buwan na lang. Sabi mo kasi ma, sa Hong Kong madaling kumita ng pera. May bahid ng inis sa boses niya. Doon sumikip ang dibdib ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi napupulot ang dolyar sa kalsada rito. Gusto kong sabihin na ang mga kamay ko, sugat-sugat na sa bleaching agent, na ang likod ko ay hindi ko na maituwid tuwing gabi. Pero hindi ko ginawa, nanahimik na lang ako. Sige, gagawan ko ng paraan. Sabi ko bago ko ibaba ang tawag. Naupo ako roon, tinitingnan ang sarili kong mga kamay. Magaspang, nangingitim ang mga gilid ng kuko dahil sa mga kemikal sa paglilinis. Bigla akong naiyak, pero walang luha. Yung iyak na sa lalamunan lang sumasakit kasi bawal gumawa ng ingay. Pakiramdam ko, hindi ako tao. Pakiramdam ko, isa lang akong makina na kapag hinulugan ng card, maglalabas ng pera. Kapag walang lumabas, walang kwento. Doon ko narinig ang pagbukas ng pinto sa labas. Si Sean, kararating lang niya galing sa opisina niya sa Central. Late na naman siya palagi. Pumasok siya sa kusina para kumuha ng tubig. Napatayo ako agad. Inayos ko ang lumang t-shirt ko na pambahay. Sir Sean, sabi ko, yumuko ako ng bahagya. Sanay ako na kapag dadaan ng amo, kailangang lumiit ako. Kailangang maging bahagi ako ng pader para hindi makasagabal. Pero hindi siya tulad ng ibang amo na nakita ko sa mga parke tuwing linggo. Hindi siya umiwas ng tingin. Huminto siya sa tapat ng dispenser, tapos lumingon sa akin. Catherine, tawag niya. Mababa lang ang boses niya, medyo paus pa dahil siguro sa pagod. May amoy siya na laging sumasama sa kanya kapag pumapasok siya sa bahay. Amoy ng bagong labang damit na may kaunting pahiwatig ng sandalwood. Isang amoy na unti-unti kong natutunang hanapin tuwing gabi. Inayos niya ang suot niyang salamin na may manipis na gintong gilid. Gawin niya yon kapag parang hindi siya mapalagay.
o kapag may gusto siyang sabihin pero nag-aalinlangan siya. "You're still awake," sabi niya. Taglish kong mag-usap kami minsan dahil kahit lumaki siya rito, sumubok siyang matuto ng kaunting Tagalog nung bata pa siya dahil sa dati nilang helper. "Opo, sir. Tinapos ko lang po yung mga plantsahin." Pagsisinungaling ko. Ang totoo, ayoko lang munang pumasok sa maliit kong kwarto na halos kasya lang ang isang foam. Doon kasi, mas sumasakal sa akin ang lungkot. Tinitigan niya ako. Hindi yung tingin na naghahanap ng pagkakamali sa dumi ng sahig. Tingin na parang napapansin niya na may mali sa akin. Tiningnan niya ang mga kamay ko na nakahawak pa rin sa basahang hawak ko. Nang walang babala, lumapit siya. Kumuha siya ng baso. Pero bago niya mapuno yon, huminto siya at tumingin sa mga mata ko. "You look tired, Catherine," sabi niya. "Very tired." Sa dinami-rami ng taong nakakausap ko sa telepono, araw-araw, sa dinami-rami ng mga chat ng kapatid at anak ko na nagtatanong kung kailan ang susunod na padala, siya lang ang unang nagtanong kung napapagod ba ako. Isang simpleng pangungusap mula sa isang lalaking hindi ko naman kadugo. Isang lalaking amo ko. Hindi ako nakapagsalita. Bigla akong natakot dahil naramdaman kong nanginginig ang ibabang labi ko. Kapag nagsalita ako, alam kong maiiyak ako sa harap niya. At bawal yon. Professional dapat. Katulong ako, amo siya. "I'm okay, sir," sabi ko. Pilit kong ibinabalik ang basahan sa counter para may magawa ang mga kamay ko. Pero bago ko pa mailayo ang kamay ko, naramdaman ko ang init. Hinawakan niya ang pulso ko. Mahina lang. Swabe. Ang balat niya ay napakalambot. Walang kahit anong kalyo. Malamig mula sa hangin sa labas, pero unti-unting nagbibigay ng init sa magaspang kong balat. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako lumayo agad. Nanigas ako sa pwesto ko. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng sarili kong puso na parang gustong kumawala sa dibdib ko. Tiningnan ko ang kamay niya na nakapatong sa akin. At doon, sa gitna ng tahimik na kusina, dahan-dahan niyang inalis ang hawak kong basahan at hinayaan itong mahulog sa sahig. "Don't work too hard," pabulong niyang sabi, habang ang mga daliri niya ay bahagyang dumulas pababa sa palad ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tatakbo ba ako? Hihingi ng paumanhin? O hahayaan ko lang ang sarili ko na maramdaman ang kakaibang init na iyon na matagal ko nang kinalimutan na umiiral pala sa mundo? Hindi ko binawi ang kamay ko agad. Sa loob ng marahil 3 o 5 segundo, hinayaan ko lang na magkadikit ang mga balat namin. Sandaling-sandali lang yon, pero para sa isang taong ilang taon nang walang kayakap, walang humahawak sa kamay, kundi ang malamig na hawakan ng mop at mga basang-basahan, ang segundong yon ay parang isang buong buhay. Nang matauhan ako, mabilis kong binawi ang braso ko. Halos maitulak ko ang sarili ko pabalik sa tabi ng refrigerator. "Sorry, sir. Pasensya na po." Nanginginig ang boses ko. Yumuko ako ng husto, hindi ko magawang tumingin sa mga mata niya. Pakiramdam ko, nagnakaw ako ng isang bagay na hindi para sa akin. Pakiramdam ko, may kasalanan na agad ako kahit wala naman kaming ginagawang masama. "It's okay, Catherine," mahina niyang sagot. Inayos niya ulit ang salamin niya, yung gawin niyang yun na alam kong pilit niyang pinapakalma ang sarili niya. Kinuha niya ang baso niya ng tubig, uminom ng kaunti, bago naglakad pabalik sa kwarto niya. Nang sumara ang pinto ng kwarto niya, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Pero ang hiningang yon ay may kasamang bigat. Napasandal ako sa pader ng kusina, dahan-dahang napaupo sa malamig na tiles. Tiningnan ko ang palad ko. Parang naroon pa rin ang bakas ng malamig at malambot niyang balat. Sira ang tulog ko nung gabing yon. Sa maliit kong kwarto, kung saan ang tanging tanawin ko lang sa bintana ay ang naglalakihang pader ng katabing gusali. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. "Anong ginagawa mo, Catherine? May mga anak ka sa Pilipinas.
May asawa ka. Kahit na ang asawang yon ay parang anino na lang na naaalala ko lang kapag kailangan ng pambayad sa motor o pambili ng feeds ng manok. May buhay ka roon. Dito, katulong ka lang. Si Sean, amo mo. Mas bata sa'yo ng halos 10 taon. At higit sa lahat, insik siya. Iba ang mundo niya sa mundo mo. Kinaumagahan, maaga akong nagising tulad ng dati. 5:00 pa lang, nasa kusina na ako para maghanda ng almusal ng nanay ni Sean, si Mrs. Liang. Si Mrs. Liang napakahigpit na matanda. Lahat ng galaw ko binabantayan niya. Kapag nagwawalis ako, susundan niya ako ng tingin para tingnan kung may naiiwan na alikabok sa ilalim ng sofa. Catherine, tawag niya sa akin habang nagtitimpla ako ng tsaa niya. Insik ang salita niya. Pero dahil 5 taon na ako sa kanila, naintindihan ko na ang ilang salitang madalas niyang gamitin. Opo, ma'am. Sagot ko. Lumapit ako dala ang tsaa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. You look pale. Did you sleep late? Tanong niya. Medyo matalim ang tono. Sa isip ko bigla akong kinabahan. Alam ba niya? Nakita ba niya kami kagabi? Imposible. Tulog na siya nung oras na yon. Pero ang konsensya ko, gumagawa ng sarili nitong multo. Medyo nahirapan lang po makatulog, ma'am. Sabi ko. Iniwas ko ang tingin ko habang inilalagay ang tasa sa harap niya. Huwag mong pababayaan ang trabaho mo rito dahil lang sa pagpupuyat sa telepono. Seryoso niyang bilin bago humigop ng tsaa. Ang mga katulong ngayon, laging hawak ang phone. Yumuko na lang ako at nagpatuloy sa pag-aayos ng lamesa. Sanay na ako sa ganoong salita. Pero nung umagang yon, mas masakit pakinggan. Mas masakit kasi parang pinapaalala sa akin ng bawat salita niya kung saan lang ako dapat lumugar. Habang nag-aayos ako, bumukas ang pinto ng kwarto ni Sean. Lumabas siya na suot na ang office attire niya. Blue na polo shirt, maayos ang buhok, at amoy sandalwood na naman. Bago pa man siya makalapit sa hapag, naramdaman ko na agad ang panlalambot ng tuhod ko. Pilit kong tinuon ang pansin ko sa pagpupunas ng microwave. Good morning, Mom. Bati ni Sean sa nanay niya sa wikang Cantonese. Umupo siya sa tapat nito. Good morning, sagot ng matanda. Inihanda ko ang almusal ni Sean. Isang simpleng toast na may butter at pritong itlog. Nang ilapag ko ang plato sa harap niya, sinubukan kong huwag dumikit ang mga daliri ko sa plato ng matagal. Pero habang ibinababa ko ang baso ng juice, sandali siyang tumingin sa akin. Walang salita. Pero ang tingin niya, kakaiba. Hindi tulad ng tingin ng nanay niya na parang nagbabantay ng katulong. Ang tingin niya ay may kasamang maliliit na tanong. Gusto niyang malaman kung okay lang ba ako pagkatapos ng nangyari kagabi. Tumango siya ng bahagya, isang napakaliit na galaw na ako lang ang nakapansin habang ang nanay niya ay abala sa pagbabasa ng dyaryo. Naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Mabilis akong bumalik sa kusina, hinawakan ko ang gilid ng sink para pakalmahin ang sarili ko. Bakit ganito? Bakit sa isang maliit na galaw lang ng lalaking ito, parang nawawala ang lahat ng depensang binuo ko sa loob ng maraming taon sa ibayong dagat? Gusto kong isipin na gutom lang ito sa atensyon, na dahil matagal na akong walang kasama, madali akong makuha sa mabubuting salita. Pero habang nakatitig ako sa bintana ng kusina na nakaharap sa naglalakihang skyscraper ng Hong Kong, alam ko sa loob ko, hindi lang basta gutom ito. May nagbubukas na pintuan sa puso ko na matagal ko nang isinara. At natatakot ako na kapag tuluyan itong bumukas, wala na akong lakas para isara ito ulit. Mabilis na lumipas ang mga araw, pero ang bawat oras sa loob ng bahay na yon ay parang naging dusa para sa akin. Pilit kong iniiwasan si Sean. Kapag alam kong lalabas siya ng kwarto, naghahanap ako ng dahilan para mapunta sa ibang sulok ng apartment. Kapag tapos na siyang kumain, mabilis kong nililigpit ang plato niya para lang hindi kami magkatabi sa kusina. Pero mahirap magtago sa isang apartment na kasing sikip ng mga bahay dito sa Hong Kong.
Kahit saan ka lumingon, naroroon ang anino ng isa't isa. Dumating ang araw ng linggo, day off ko. Karaniwan sa aming mga helper dito, ang linggo ang pinaka-inaasahang araw. Pumupunta kami sa Central, sa Victoria Park, o kaya sa mga tulay sa Mongkok. Doon, naglalatag kami ng mga karton, nagsasalo-salo sa dalang adobo, nagtatawanan, nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa mga amo naming malulupit o mababait. Noong mga unang taon ko rito, masaya ako sa ganoon. Pakiramdam ko, kahit paano, nakakahinga ako kasama ang mga kapwa ko Pilipina. Pero nung linggong yon, nakaupo ako sa isang gilid ng overpass sa Causeway Bay, napapaligiran ng ingay at tawanan. Pero pakiramdam ko ay mas nag-iisa ako kaysa noong nasa loob ako ng apartment. Tiningnan ko ang mga kasamahan ko. May nagpapaganda, may nagpapadala ng balikbayan box, may mga kumakanta. Lahat sila, parang may buhay sa labas ng trabaho. Ako, tumunog na naman ang cellphone ko. Hindi ang mga anak ko ang tumatawag, ang asawa ko. Si Mario. Kath, bunggad niya. Walang kamusta. Alam ko na agad. Yung para sa matrikula ni Jane, baka pwedeng madagdagan ng kaunti. Kulang kasi yung pinadala mo nung isang linggo. Napasandal ako sa semento ng overpass. Mario, kakapadala ko lang ng halos buong sweldo ko. May natira na lang sa akin na pambayad sa octopus card ko, tsaka kaunting pangkain tuwing linggo. Saan ko kukunin yon? Saan pa ba? Di sa amo mo? Mag-advance ka muna. Sabi mo naman mabait yung anak na lalaki, di ba? Baka pwedeng hiraman muna. Walang bahid ng hiya sa boses niya. Parang napakadaling sabihin. Parang ang daling humingi ng pabor sa taong nagpapasweldo sa'yo habang ikaw ang nagpapakapagod. Hindi ganoon kadali iyon, Mario. Pabulong kong sagot. Pilit kong pinipigilan ang emosyon ko para hindi ako mapansin ng mga kasamahan ko na katabi ko lang sa karton. Katulong ako rito. Hindi ako pwedeng basta-basta humingi ng pera. Diskartehan mo na lang, Kath, para naman sa anak mo to. Sige na, may pupuntahan pa ako. Ibinaba niya ang tawag. Nanatili akong nakatitig sa screen ng phone ko. Walang iingat ka dyan. Ingat ka dyan. Walang miss ka na namin. Para silang mga linta na unti-unting sumisipsip sa natitirang lakas ko. At kapag tuyong-tuyo na ako, baka iwan na lang din nila ako. 4:00 pa lang ng hapon, nagpasya na akong umuwi. Sabi ng mga kasamahan ko, maaga pa raw. Sayang ang day off. Pero wala akong gana. Mas gusto ko pang mapagod sa trabaho kaysa maupo sa ingay habang sumasakit ang ulo ko sa kaiisip kung paano tutustusan ang pamilya ko na parang walang pakialam sa akin. Nang buksan ko ang pinto ng apartment, nagulat ako dahil tahimik. Karaniwan, kapag ganitong oras ng linggo, wala si Mrs. Liang dahil pumupunta siya sa temple kasama ang mga kaibigan niya. Pero akala ko ay umalis din si Sean. Nakalapag ang sapatos niya sa may pinto. Dahan-dahan akong pumasok, sinubukan kong huwag gumawa ng ingay. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Ngunit paglingon ko, nakatayo si Sean sa may pintuan ng kusina. Hindi niya suot ang kanyang salamin ngayon. Suot niya lang ang isang simpleng puting t-shirt at gray na pantulog. Mas mukha siyang bata, mas mukhang tao kaysa sa seryosong amo na nakikita ko araw-araw. "You're home early," sabi niya. May kaunting gulat sa mga mata niya. "Opo, sir. Masakit po kasi ang ulo ko dahil sa init sa labas." Sagot ko. Agad kong ibinaba ang baso ko. Lumapit siya ng ilang hakbang. "Are you sick? Do you need medicine?" "Hindi po. Okay lang po ako. Pahinga lang po," sabi ko. Akma akong dadaan sa gilid niya para pumunta sa kwarto ko. Pero huminto siya sa mismong tapat ko, kaya napilitan akong tumigil. Napakalapit niya. Amoy ko na naman ang sandalwood, hinaluan ng amoy ng kape. "Catherine," tawag niya sa pangalan ko. Sa paraan ng pagbigkas niya, parang may kung anong kuryente na dumaas sa likod ko. Tiningnan ko siya at doon ko nakita ang lungkot din sa mga mata niya. Isang lungkot
na katulad ng sa akin. Lungkot ng isang taong nakatira sa isang magandang bahay pero walang tunay na nakakausap. I heard you on the phone last night. Bulong niya. You were crying. Nanlaki ang mga mata ko. Ang kwarto ko ay katabi lang ng banyo at manipis lang ang pader. Narinig niya pala ako nung umiiyak ako habang kausap ko ang asawa ko. Sir, pamilya ko lang po yun. Pasensya na po kung naingayan kayo. Depensa ko agad. Pilit kong nilalabanan ang panginginig ng boses ko. They only ask for money, right? Direktang tanong niya. Doon ako natigilan. Parang sinampal ako ng katotohanan na kahit ang amo kong insik, nakikita ang kawalang kwenta ng pamilya ko sa akin. Nasaktan ako, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Napakababa ko na ba para kaawaan niya ng ganito? Sir, pamilya ko po sila. Obligasyon ko po yun, sabi ko. May kaunting tigas sa boses ko habang pilit kong nilalagpasan siya. Ngunit bago ko pa mahawakan ang seradura ng pinto ng kwarto ko, hinawakan niya ang braso ko. Mas mahigpit kaysa nung nakaraang gabi, pero hindi masakit. May kasamang pagsusumamo. But who takes care of you, Catherine? Tanong niya. Napakababang boses na parang pilit na binabasag ang huling pader na pinanghahawakan ko. Who takes care of you? Tumingin ako sa kanya at sa pagkakataong ito, hindi ko na naiwas ang tingin ko. Nakita ko ang sarili ko sa refleksyon ng mga mata niya. Isang babaeng pagod, isang babaeng gustong-gusto ng sumuko, at isang babaeng naghahanap lang ng kahit kaunting kalinga sa gitna ng malamig na mundong ito. Hindi ko alam kung paano sagutin ang tanong na, yon, sino nga ba ang nag-aalaga sa akin? Sino nga ba ang nagtatanong kung pagod na ako? Wala. Buong buhay ko, ako ang taga-alaga, ako ang taga-salba, ako ang ina, ako ang asawa, ako ang ate, ako ang anak, na inaasahan ng lahat. Pero nung hapong yon, sa harap ng isang lalaking hindi ko naman kalahi, naramdaman ko na pwede pala akong maging mahina, pwede pala akong mapagod. Sir, bitawan niyo po ako. Pabulong kong pakiusap, hindi dahil nasasaktan ako, kundi dahil natatakot ako sa nararamdaman ko. Natatakot ako na kapag hindi ako kumawala ngayon, baka hilingin ko na wag na niya akong bitawan kahit kailan. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya. Tumingin siya sa akin nang may paghingi ng paumanhin sa mga mata. I'm sorry, sabi niya, bago dahan-dahang lumakad pabalik sa sala. Mabilis akong pumasok sa kwarto ko at isinarado ang pinto. Sumandal ako roon. Pilit kong hinahabol ang hininga ko na parang galing ako sa isang mahabang takbo. Ang sikip ng dibdib ko. Bakit ganito? Bakit parang may mali akong ginagawa kahit na ang totoo? Wala naman. Gusto kong magalit sa sarili ko. Gusto kong isipin na baka nababaliw na ako dahil sa layo ko sa pamilya ko. Sinubukan kong tawagan si Mario ulit nung gabing yon. Gusto kong marinig ang boses ng asawa ko. Gusto kong ipaalala sa sarili ko na may pamilya ako, na may naghihintay sa akin sa Pilipinas. Oh, napatawag ka na naman? Bungad ni Mario nang sagutin niya. May maririnig akong ingay ng mga lalaking nagtatawanan sa background. May tunog ng baso na nagkakaumpugan. Nasa inuman na naman siya. Mario, kamusta kayo dyan? Tanong ko. Pilit kong pinapalambot ang boses ko. Nagbabaka sakali na tatanungin din niya ako kung kamusta ang araw ko. Okay naman. Sinabi ko na sa'yo yung kailangan ni Jane, di ba? Naasikaso mo na ba? Gagawa ako ng paraan pagdating ng sweldo ko next week. Sabi ko. Yumuko ako, tinitingnan ang aking lumang tsinelas. Mario, miss mo ba ako? Bahagyang natahimik sa kabilang linya bago siya tumawa ng pilit. Ano ka ba naman, Kath? Para kang bata. Siyempre naman, miss ka namin. O sige na, tumatawag na yung mga kasama ko. Mag-iingat ka dyan. Tunog ng naputol na linya. Ibinaba ko ang telepono ko sa tabi ng unan ko. Doon ko na-realize, hindi ako miss ng asawa ko bilang ako. Miss niya ako dahil ako ang bumubuhay sa kanya. At sa unang pagkakataon,
Sa loob ng 5 taon, naramdaman ko ang matinding pait. May asawa ba talaga ako? O may obligasyon lang ako na tinatawag na asawa? Nung mga sumunod na araw, pinilit kong maging mas masipag. Mas maaga akong gumigising, mas pinapakintab ko ang sahig, mas marami akong niluluto para kay Mrs. Liang. Gusto kong mapagod ang katawan ko ng husto para pagsapit ng gabi, pagbagsak ko sa kama, makatulog ako agad nang walang iniisip. Gusto kong patunayan sa sarili ko na katulong lang ako rito, na ang tanging layunin ko lang ay tapusin ang kontrata ko, magpadala ng pera at umuwi. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. 11:00 na ng gabi noon. Umalis si Mrs. Liang para pumunta sa bahay ng kapatid niya sa New Territories dahil may emergency daw. Kami lang dalawa ni Sean ang naiwan sa bahay. Nasa kwarto na ako noon, nakahiga na, nang makarinig ako ng kalabog sa may kusina. May tunog ng nabasag na baso. Mabilis akong bumangon, kahit na nakasuot lang ako ng lumang duster na manipis. Pagpasok ko sa kusina, nakita ko si Sean. Nakasandal siya sa counter, nakatungo ang ulo at may mga piraso ng basag na baso sa sahig. Amoy na amoy ko ang alak. Lasing siya. Bihira ko siyang makitang uminom. Pero nung gabing yon, mukhang marami siyang nainom galing sa isang business dinner. Sir Sean, lumapit ako pero maingat dahil sa mga bubog. Huwag po kayong gumalaw, baka masugatan kayo. Kumuha ako ng walis at dustpan para linisin ang mga bubog. Habang nagwawalis ako, nakatitig lang siya sa akin mula sa itaas. Nararamdaman ko ang bigat ng tingin niya, pero pinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Catherine, bulong niya. Mas paos ang boses niya ngayon, mas mababa. Opo, sir. Tatapusin ko lang po ito para makapagpahinga na kayo. Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Why are you avoiding me? Napatigil ako sa pagwawals. Ang dumi ng dustpan, ang dumi ng sahig. Makumbandang toni na ng sahig. Pero mas naguguluhan ang isip ko. Bakit ba niya tinatanong ang mga bagay na alam naman naming dalawa ang sagot? Hindi ko po kayo iniiwasan, sir. Marami lang po talagang trabaho. Pilit kong formal na sagot. Dahan-dahan siyang naupo. Pumantay siya sa pwesto ko habang nakaluhod ako sa sahig para kunin ang mga huling piraso ng bubog. Napakalapit ng mukha niya. Naamoy ko ang hininga niya na may amoy ng whiskey, pero hindi mabaho. Mainit. You are lying, sabi niya. Sabay hawak sa kamay ko na may hawak na dustpan. You look at me. And then you run away. Why? Tumingin ako sa kanya. Sa lapit niya, nakita ko ang bahagyang pamumula ng pisngi niya dahil sa alak, ang bahagyang gulugulong buhok, at ang mga matang puno ng kalungkutan na parang naghahanap ng masasandalan. At sa sandaling yon, sa gitna ng madilim na kusina habang hawak-hawak niya ang kamay ko, nawala ang lahat ng depensa ko. Hindi ko na alam kung sino ako. Hindi ko na alam kung nasaan ang asawa ko. Ang alam ko lang, may isang taong naghahanap sa akin ngayon. At ang taong yon ay nasa harap ko. Hindi ko inalis ang kamay ko, ni hindi ko magawang igalaw ang mga daliri ko. Para akong napako sa kinatatayuan ko habang ang init ng palad niya ay unti-unting sumasapgap sa magaspang kong balat. Sa ganoong kalapit na distansya, naamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Pero mas naramdaman ko ang lalim ng hininga niya. Mabigat, pagod, at tila may dalang pakiusap na hindi niya masabi sa salita. Sir Sean, bulong ko. Pilit kong ibinabalik ang formalidad sa boses ko, pero kahit ako, naririnig ko ang sarili kong kahinaan. Lasing lang po kayo. Kailangan niyo nang matulog. Hindi siya sumagot. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo hanggang sa maramdaman ko ang bigat nito sa aking balikat. Doon niya isinandal ang kanyang noo. Ramdam ko ang malambot niyang buhok na humahaplos sa leeg ko at ang mainit niyang hininga na direktang tumatama sa balat ko. Nanginig ang buong katawan ko. Ang duster kong manipis ay walang nagawa
para protektahan ako sa init ng kanyang katawan. "I'm so tired, Catherine." Bulong niya sa wikang Ingles, pero ang tono ay parang isang bata na nagsusumbong pagkatapos ng mahabang araw ng pagkakaroon ng sugat. "Everyone wants something from me. My mother, the company, the partners, everyone, but you. You just work, you don't ask for anything, and you look so lonely too." Doon ako natigilan. Gusto kong umiyak. Gusto kong sabihin sa kanya na nagkakamali siya, na marami rin akong gustong hilingin, na marami rin akong kailangan, pero wala lang akong karapatan na humingi rito dahil katulong lang ako. Pero ang katotohanan na nakikita niya ang lungkot ko, ang lungkot na pilit kong itinatago sa likod ng mga ngiti tuwing kausap ko ang mga anak ko sa telepono, ay pumatay sa natitirang lakas ko para lumaban. Nabitawan ko ang dustpan. Kumalat ang ilang piraso ng bubog sa sahig, pero wala na akong pakialam. Dahan-dahan, halos hindi ko namamalayan, iniangat ko ang isa kong kamay. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong haplusin ang likod niya at sabihin na naiintindihan ko siya. Na pareho lang kaming pagod sa mundong ito na walang ibang ginawa, kundi kumuha ng kumuha sa amin ng walang ibinabalik. 1 pulgada na lang. Ang mga daliri ko ay halos humipo na sa likod ng kanyang polo shirt. Sino ba ako para sa kanya? Isang takbuhan sa oras ng kalituhan? O isang totoong tao na nakikita niya sa unang pagkakataon? At kung hahayaan ko ang sarili ko ngayon, ano na lang ang matitira sa akin bukas? Bago pa man dumapo ang mga daliri ko sa likod niya, narinig ko ang isang tunog sa labas ng pinto. Ang tunog ng elevator na huminto sa floor namin. Kasunod nito ang pamilyar na beep ng electronic lock ng pangunahing pinto ng apartment. Bumalik ang nanay niya. Dumating na si Miss Liang. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Mabilis kong itinulak si Sean palayo sa akin. Bahagyang mas malakas kaysa sa dapat, kaya napaupo siya sa sahig. Dali-dali kong kinuha ang walis at dustpan habang ang puso ko ay parang gustong lumabas sa lalamunan ko sa takot. "Sir, ang nanay niyo." Pabulong kong sigaw sa kanya habang nanginginig ang mga binti ko sa pagtayo. Bumukas ang pinto. Bumukas ang pinto. Pumasok ang lamig ng hangin mula sa koridor, kasabay ng pamilyar na tunog ng tsinelas ni Mrs. Liang. Nanginig ang mga daliri ko habang hawak-hawak ko ang dustpan. Pilit kong ibinaling ang paningin ko sa sahig. Tinutukan ang mga natitirang maliliit na bubog kahit na ang buong katawan ko ay parang gustong gumuho sa takot. Si Sean ay dahan-dahang tumayo, nakahawak sa gilid ng counter. Bahagyang umawang ang bibig pero walang lumalabas na salita. Halatang nagising ang diwa niya dahil sa takot, pero ang alak sa dugo niya ay nandoon pa rin. "Bakit gising ka pa?" Matalim ang boses ni Mrs. Liang sa wikang Cantonese habang papasok sa kusina. Huminto siya sa may pintuan. Tiningnan niya si Sean na medyo gulo-gulo ang buhok. Tapos tumingin siya sa akin na nakaluhod pa rin sa sahig. Suot ang manipis kong duster. Pakiramdam ko, nakahubad ako sa harap niya. Pakiramdam ko, nakasulat sa mukha ko ang lahat ng nangyari bago siya pumasok. "Ma'am, narinig ko po kasi na may nabasag dito sa kusina." Mabilis kong sagot, pilit kong pinapatatag ang boses ko kahit na ang totoo ay parang lalabas na ang puso ko sa dibdib ko. Kaya bumangon po ako para linisin. Nakatayo lang po rito si Sir Sean, baka po kasi masugatan. Tumingin si Mrs. Liang kay Sean. Nilapitan niya ang anak niya na amoy siguro ang whiskey. "Uminom ka na naman?" Galit na sabi ng matanda sa Cantonese. "Gabi na. Bakit kailangang sa kusina ka pa mag-ingay? At ikaw?" Lumingon siya sa akin. Mas lalong dumiin ang titig niya. "Bakit ganyan ang suot mo sa harap ng anak ko?" Doon ako parang sinaksak ng hiya. Tiningnan ko ang sarili ko. Ang duster ko, dahil lumang-luma na, ay bahagyang nakababa sa may balikat ko nung nagmamadali akong lumuhod. Mabilis ko itong hinila pataas, habang nararamdaman ko ang matinding init na umaakyat sa muka at leeg ko.
Pasensya na po, ma'am. Nagmadali lang po talaga ako nang marinig ko ang basag. Hindi ko na po naisip na magpalit. Bulong ko, nakatungo pa rin ang ulo ko sa sahig. Ma'am, stop it! Singit ni Sean. Medyo gumaralgal ang boses niya, pero may kaunting tigas. It was my fault. I dropped the glass. She was just cleaning it. Don't blame her. Huminto si Mrs. Liang. Tiningnan niya kaming dalawa ng salit-salit. May kung anong suspetsa sa mga mata niya na kahit hindi ko direktang makita dahil nakatungo ako, ay ramdam na ramdam ko sa hangin. Ang tahimik ng kusina. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang paghinga ko at ang tibok ng sarili kong puso na parang tambol sa tenga ko. Maglinis ka na dyan at pumasok ka na sa kwarto mo. Malamig na utos ng matanda sa akin. Pagkatapos ay hinawakan niya si Sean sa braso. At ikaw, matulog ka na. May trabaho ka pa bukas. Opo, ma'am. Pasensya na po, sabi ko. Hindi na ako lumingon kay Sean habang inaakay siya ng nanay niya pabalik sa kwarto niya. Nang masiguro kong wala na sila sa sala, doon lang ako nang hina ng tuluyan. Napaupo ako sa sahig, binitawan ko ang walis. Nanginginig ang buong katawan ko, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa adrenaline at sa takot na halos mabulilyaso kami. Kung nahuli kami. Kung nakita ni Mrs. Liang ang ulo ni Sean na nakasandal sa balikat ko, ano na lang ang mangyayari sa akin? Ipapadala ako pabalik sa Pilipinas. Mawawalan ako ng trabaho. Paano ang pag-aaral ng mga anak ko? Paano ang mga utang na kailangang bayaran buwan-buwan? Pumasok ako sa kwarto ko. Isinarado ko ang pinto at dahan-dahan kong nilak yun. Humiga ako sa kama pero hindi ko pinatay ang maliit na ilaw sa tabi ko. Natatakot ako sa dilim dahil sa dilim, mas malinaw kong nakikita ang mukha ni Sean. Mas malinaw kong nararamdaman ang init ng palad niya sa kamay ko. At ang pinakanakakatakot sa lahat, hindi ang panganib na mapauwi ako sa Pilipinas, kundi ang katotohanan na sa kabila ng takot ko, sa kabila ng panganib na halos sumira sa buhay ko, may isang bahagi ng puso ko na gustong bumalik sa kusinang yon. May isang bahagi sa akin na gustong maramdaman ulit ang higpit ng hawak niya at ang bulong niya na nagtatanong kung sino ang nag-aalaga sa akin. Niyakap ko ang unan ko ng mahigpit. Pinilit kong pigilan ang hikbi ko. Tanga mo, Catherine. Bulong ko sa sarili ko sa gitna ng dilim. Tanga mo talaga. Katulong ka lang dito. Huwag kang mangarap ng hindi sayo. Pero alam ko, nung gabing yon, tuluyan nang may nabasag sa loob ko. At hindi yon ang baso sa kusina, kundi ang pader na nagpoprotekta sa akin laban sa sarili kong kalungkutan. Isang maliit na bitak lang ang kailangan. At ngayon, bukas na ang pinto para sa isang bagay na alam kong sisira sa amin pareho. Pagkatapos ng gabing yon, nabago ang hangin sa loob ng bahay. Naging mas mabigat, mas nakakapanghina. Sa tuwing titingnan ako ni Mrs. Liang, nararamdaman ko ang mga mata niya na parang may hinahanap na mali. Sa bawat kilos ko, mas dumiin ang pagmamasid niya. Kapag nagluluto ako, tatayo siya sa likod ko ng tahimik. Magmamasid lang habang hinihiwa ko ang mga gulay. Ang tahimik niyang presensya ay parang palaging nagpapaalala sa akin. Katulong ka lang dito at alam ko kung anong ginagawa mo. Si Sean naman, naging mas formal. Kapag nasa harap kami ng nanay niya, hindi siya tumitingin sa akin. Diretso lang ang paningin niya sa pagkain o sa telepono niya. Para kaming dalawang estranghero na nagkakatawang tao sa parehong espasyo nang walang ugnayan. Pero kapag wala si Mrs. Liang, kapag lumalabas ito para maglaro ng mahjong kasama ang mga matatandang kapitbahay tuwing hapon, doon lumalabas ang totoong bigat ng katahimikan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga damit sa laundry area, nakarinig ako ng mahinang katok sa pinto ng kwarto ko. Kabado akong naglakad at binuksan ko yon. Si Sean. Kararating lang niya galing sa opisina. Medyo maaga pa para sa karaniwang oras ng uwi niya. Malinis pa rin ang suot niyang polo shirt.
Pero baka sa mukha niya ang matinding pagod. Sir Sean, bulong ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang pinto para hindi ko ito tuluyang mabuksan. Wala po ang nanay niyo rito. Nasa kabilang building, nagmamajong. I know, sagot niya. May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang pantalon, isang maliit na bagay. Inabot niya ito sa akin. Isang maliit na metal na tubo ng hand cream. Kulay lila ang packaging. May disenyo ng lavender at medyo nayupi na ang ilalim nito dahil siguro sa pagkakaimbak sa bulsa niya. Nakasulat dito ang mga salitang hindi ko mabasa, parang Frances o ibang wika na hindi ko alam. Pero may kasama itong maliit na dilaw na sticky note na may nakasulat sa kanyang maayos at bahagyang nakatagilig na panulat sa Ingles. For your hands, please don't be afraid of me. Para sa mga kamay mo. Mahina niyang sabi, gamit ang kaunting Tagalog na alam niya. Because you always clean. And your hands are always dry. Napatitig ako sa maliit na tubo sa palad ko. Naramdaman ko ang lamig ng metal, pero ang puso ko ay parang gustong sumabog sa init. Isang simpleng hand cream, isang bagay na pwedeng bilhin sa kahit anong botika sa Hong Kong sa halagang ilang dolyar lang. Pero para sa akin, nung sandaling yun, para itong pinakamahalagang regalo sa buong buhay ko. Walang sino man sa Pilipinas, ni ang asawa ko o ang mga anak ko, ang nakapansin na ang mga kamay ko ay nagbabalat na at dumurugo minsan dahil sa mga kemikal sa paglilinis. Wala silang pakialam kung anong pisikal na dusa ang dinaranas ko rito. Basta't nakakapagpadala ako ng pera tuwing katapusan. Pero ang lalaking ito, ang amo ko na walang obligasyon sa akin kundi ang magpasweldo. Napansin niya. Sir, hindi ko po ito pwedeng tanggapin. Sabi ko, pilit kong ibinabalik sa kanya ang tubo. Kahit na ang totoo ay gusto ko itong ikubli sa bulsa ko at huwag nang pakawalan. Baka makita po ng nanay niyo. She won't see it. Put it in your room, sabi niya. Tinulak niya pabalik ang kamay ko ng marahan. Sa napakaliit na pagdikit ng mga daliri namin, naramdaman ko na naman ang pamilyar na kuryente na dumaas sa buong katawan ko. Please, Catherine, just take it. Tiningnan ko ang mga mata niya sa likod ng kanyang salamin. Walang bastos na intensyon doon. Ang nakita ko lang ay ang isang malambot na pakiusap. Isang pagnanais na maging mabait sa akin sa paraang alam niya. Salamat po, sir. Bulong ko. Tumango siya. Sumulasok ang isang napakaliit na ngiti sa kanyang mga labi. Bago siya dahan-dahang tumalikod at pumasok sa kanyang kwarto, isinarado ko ang pinto ko at nilak ko yon. Naupo ako sa kama. Hawak-hawak ang hand cream. Dahan-dahan kong binuksan ang takip nito. Amoy lavender. Mabango. Banayad, at may dalang katahimikan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Pinahid ko ang kaunti nito sa aking palad. Pakiramdam ko, nung mga sandaling yon, dahan-dahang nawawala ang hapdi ng mga sugat sa balat ko at kasabay ng pagkawala ng hapdi ng mga kamay ko, doon dumiin ang hapdi sa loob ng puso ko. Kinuha ko ang dilaw na papel na may nakasulat na mensahe niya. Maayos ko itong itinupi. Pinalit ko ito sa loob ng aking unan. Sa ilalim ng aking unan, kung saan nakatago rin ang mga litrato ng aking mga anak. Doon ko na itanong sa sarili ko, hanggang kailan ko kayang panatilihin ang lihim na ito. Alam kong bawat hakbang ko pasulong sa direksyong ito ay isang hakbang palapit sa bangin. Pero sa bawat gabi na yakap ko, ang unan kong may amoy ng lavender at may tago na sulat ni Sean, unti-unti kong nararamdaman na mas gusto ko nang mahulog sa bangin kaysa magpatuloy sa paglalakad sa tuyot at walang katapusang daan na binabaybay ko sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam kung pag-ibig ito o baka gutom lang talaga ako sa kaunting pagpapahalaga. Pero nung gabing yon, habang inaamoy ko ang sarili kong mga kamay sa dilim, alam ko na hindi ko na kayang magpanggap na katulong lang ako sa bahay na ito.
Naging ugali ko na ang magpahid ng hand cream bago matulog. Sa tuwing naamoy ko ang lavender, pakiramdam ko ay may bumabalot sa akin na proteksyon laban sa lahat ng sakit ng ulo ko sa maghapon. Noong linggong yon, umalis si Mrs. Liang para pumunta sa bahay ng kapatid niya sa Yuanlong. Doon daw siya magpapalipas ng weekend dahil may sakit ang isa niyang apo. Nang makaalis ang matanda, parang gumaan ang hangin sa apartment. Pero ang pag-alis niya ay nag-iwan din ng isang napakalaking espasyo. Isang espasyo kung saan kaming dalawa lang ni Sean ang naiwan. Sabado ng gabi noon, tapos na akong maglinis ng sala at maglaba. Dahil wala si Mrs. Liang, hindi ko na kailangang magluto ng marami. Naghanda lang ako ng para sa sarili ko. Isang lata ng tuna na may hiniwang sibuyas at kaunting natirang kanin. Karaniwan, kumakain ako sa kusina. Nakaupo ako sa isang maliit na asul na plastik na dumi, katabi ng basurahan at ng washing machine. Doon ang pwesto ko. Sanay ako roon. Sa kultura rito sa Hong Kong, ang katulong ay hindi sumasabay sa mesa ng amo. May sariling lugar kami, madalas sa pinakamasikip na sulok kung saan hindi kami nakikita. Nagluluto si Sean ng noodles niya sa kabilang gilid ng kusina nang mapansin niya ako. Nakatitig lang siya sa akin habang nakaupo ako sa maliit kong dumi. Hawak ang mangkok ng kanin. "Catherine," tawag niya. Inayos niya ang salamin niya na medyo bumaba sa kanyang ilong dahil sa init ng singaw ng niluluto niya. "Why are you eating there?" "Dito naman po talaga ako kumakain, sir." Sagot ko. Pilit kong ngumiti para hindi magmukhang kaawa-awa. "Ano?" Seryoso niyang sabi. "Come out. Eat at the table." Napatigil ako sa pagsubo. "Naku, sir. Hindi po pwede. Hindi po ako sanay. Okay lang po ako rito." Pagtanggi ko. Pakiramdam ko, kapag umupo ako sa mesang yon, lalampasan ko ang isang linya na hindi ko na kailanman mabubura. Ang mesang yon ay para sa mga amo, para sa mga taong nagbabayad sa akin, hindi para sa isang katulong na tulad ko. "There is no one here, Catherine. Just me and you." Mahina niyang sabi. Lumapit siya at dahan-dahang kinuha ang mangkok ko mula sa kamay ko. Lumakad siya palabas ng kusina at inilapag yon sa gitna ng makintab na madilim na kahoy na mesa sa dining area. Wala akong nagawa kundi sumunod. Dahan-dahan akong umupo sa isa sa mga malalambot na upuan sa mesa. Ang bawat hibla ng katawan ko ay nagsasabing tumayo ako, na mali ito, na baka biglang bumalik si Mrs. Liang. Pero nang maupo ako, tiningnan ko ang bintana sa tabi ng mesa. Kitang-kita mula roon ang mga kumikinang na ilaw ng syudad, ang mga matatayog na gusali na tila nakikipagpaligsahan sa mga bituin. Sa loob ng 5 taon ko sa Hong Kong, ngayon ko lang nakita ang view na ito nang nakaupo sa isang komportableng upuan. Palagi ko lang itong natatanaw habang nagpupunas ng salamin ng bintana. Ibinaba ni Sean ang mangkok niya ng noodles sa tapat ko bago siya umupo sa kabilang gilid. "Is it good?" tanong niya. Itinuro niya ang tuna ko. "Opo, sir. Simpleng ulam lang po ito sa amin." Sagot ko. "Can I try?" Nagulat ako. Kumuha siya ng kaunti gamit ang kanyang chopsticks at isubo yon. Bahagyang kumunot ang noo niya, marahil dahil sa anghang ng sili na inilagay ko, pero ngumiti siya pagkatapos. "It's good. Spicy." Natawa ako ng bahagya. Isang tunay na tawa na matagal ko nang hindi naririnig sa sarili ko. Sa sandaling yon, nawala ang pader. Nawala ang sir at ang katulong. Naging 2 tao lang kami na nagbabahagi ng pagkain sa ilalim ng malamig na ilaw ng apartment. "How is your family, Catherine?" Tanong niya habang kumakain kami. Bumigat ang dibdib ko sa tanong niya. Sinubukan kong maging masaya ang tono ko. "Okay naman po sila. Ang mga bata, nag-aaral ng mabuti. Si Mario, ang asawa ko, nag-aayos ng bahay." Tiningnan ako ni Sean sa mga mata. "You always say, okay, but I know you are not. I see you send almost all your money.
I see you never buy anything for yourself. Why do you do that? Yumuko ako. Nilaro ko ang natitirang kanin sa mangkok ko gamit ang kutsara ko. Kasi po, ako lang ang inaasahan nila. Kung hindi ko gagawin, sino ang gagawa? Walang ibang magtatrabaho para sa kanila. And your husband? Tanong niya. May kaunting inis sa boses niya ngayon. Si Mario. Napabuntong hininga ako. Mahirap po humanap ng trabaho sa probinsya namin. Kaya nasanay na lang din po sila na ako ang nagpapadala. It's not fair to you, direktang sabi ni Sean. Inilapag niya ang kanyang chopsticks. Sumandal siya sa upuan at tinitigan ako ng may matinding lungkot. You are a person, Catherine. You are not just a machine that sends money. You deserve to be happy too. Sikat na po ang buhay katulong, sir. Sanay na po ako. Pabulong kong sagot. Pilit kong nilalabanan ang luhang gustong kumawala sa mga mata ko. Ang marinig ang mga salitang yon mula sa kanya ay parang pagpunit sa isang sugat na matagal kong pilit na pinagagaling. No one should get used to being lonely, bulong niya. Inabot niya ang kamay ko na nakapatong sa mesa. Sa pagkakataong ito, hindi ko na inalis. Hinayaan ko ang magaspang kong palad na sumandal sa malambot niyang kamay. Hinawakan niya ito ng mahigpit at sa ilalim ng makintab na kahoy na mesa na nagre-reflect ng mga ilaw ng syudad, naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, alam kong wala nang balikan. Ang linya ay tuluyan ko nang nalampasan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi niya binitiwan ang kamay ko habang lumalakad siya paikot sa mesa hanggang sa makatayo siya sa mismong tapat ko. Sa taas niya, kailangan kong tingalain ang kanyang mukha. Inayos niya ang kanyang salamin sa huling pagkakataon bago niya ito tinanggal at inilapag sa mesa. Kung wala ang salamin niya, mas mukha siyang mahina, mas mukha siyang totoong tao na walang anumang maskara. Inilagay niya ang kanyang palad sa aking pisngi. Ang lamig ng kanyang mga daliri ay humalik sa mainit kong balat na basang-basa na pala ng luha nang hindi ko namamalayan. Don't cry, Catherine, bulong niya. Sir Sean, mali ito. May pamilya ako. Katulong niyo lang ako. Pabulong kong pagpigil sa kanya, pero ang sarili kong boses ay parang walang bigat. Parang binubulong ko lang yon para may masabi ang konsensya ko, pero ang puso ko ay matagal nang sumuko. Tonight, you are not a helper, and I am not your boss, sabi niya. Sabay yuko ng bahagya para abutin ang aking mga labi. Nang maglapat ang mga labi namin, parang huminto ang takbo ng buong Hong Kong. Nawala ang ugong ng mga tren sa ibaba, nawala ang ingay ng mga aircon, nawala ang lahat ng takot na dinala ko sa loob ng 5 taon sa banyagang lupang ito. Ang halik niya ay hindi mabilis, hindi bastos. Mabagal yon, banayad, at may dalang matinding lungkot na tila sumasabay sa sarili kong kalungkutan. Amoy sandalwood siya, hinaluan ng tamis ng juice na ininom niya kanina. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Ang tela ng kanyang polo shirt ay napakalamig, pero ang katawan sa ilalim niyon ay nag-aalab sa init. Doon ko naramdaman ang bigat ng pagiging makasarili. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang pinili ang sarili kong ligaya. Ngayon ko lang pinili ang pakiramdam na may yumayakap sa akin hindi dahil may kailangan sila, kundi dahil gusto lang nila akong makasama. Hindi ko na alam kung paano kami nakarating sa loob ng kanyang kwarto. Ang tanging natatandaan ko na lang ay ang marahang paghiga ko sa malambot niyang kama, ang kakaibang bango ng kanyang unan, at ang pakiramdam ng kanyang katawan na sumasabay sa bawat hininga ko. Walang mga salita. Ang tanging maririnig mo lang sa silid na yon ay ang mabilis na tibok ng aming mga puso at ang mahihinang buntong hininga ng 2 taong matagal nang naghahanap ng masasandalan sa gitna ng lamig ng mundo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan ko ang sarili ko na malunod sa init ng kanyang mga yakap habang sa isip ko ay humihingi ako ng tawad sa aking mga anak, sa aking pamilya at sa Diyos. Alam kong bukas,
Gigising ako na may kasamang matinding dumi sa aking pagkatao. Pero nung gabing yon, pinili kong huwag munang isipin ang bukas. 5:00 ng umaga, nang magising ako, malamig ang silid dahil sa lakas ng aircon. Dahan-dahan kong inalis ang braso ni Sean na nakapatong sa aking baywang. Tulog na tulog pa siya. May maliit na ngiti sa kanyang mga labi habang nakayakap sa unan. Tinitigan ko siya ng ilang sandali. Napakaamo ng mukha niya kapag tulog. Parang walang kahit anong problema ang mundong dinadaanan niya. Dahan-dahan akong bumangon, pinulot ko ang aking faded na cotton duster sa sahig at isinuot yon. Paglabas ko ng kwarto niya, sumalubong sa akin ang lamig at katahimikan ng sala. Pumunta ako sa banyo, hinarap ko ang salamin. Doon ako napaiyak ng tahimik. Tiningnan ko ang sarili kong refleksyon. Catherine, anong ginawa mo? Isa kang ina. Isa kang asawang may pinangakuan sa harap ng altar. Paano mo nagawang ibenta ang natitirang dignidad mo para lang sa ilang oras ng init? Paano mo haharapin ang mga anak mo kapag tumawag sila mamaya? Naghugas ako ng mukha. Pilit kong tinatanggal ang amoy ng sandalwood na tila dumikit na sa aking balat. Naglinis ako ng kusina, nagwawalis ako ng paulit-ulit. Pilit kong pinapagod ang aking katawan para lang hindi ko maramdaman ang bigat ng aking konsensya. Pero ang bawat sulok ng bahay ay tila may bulong na nagpapaalala sa akin ng bawat haplos at bawat halik kagabi. Habang nagpupunas ako ng dining table, narinig ko ang biglang pag-vibrate ng aking telepono na nakalagay sa may counter. Lumapit ako at tiningnan ang screen. Isang text message mula sa numero ni Mrs. Liang. Pauwi na ako ngayon. Siguraduhin mong nakahanda na ang sopas bago ako makarating. Nabitawan ko ang basahan na hawak ko. Napatingin ako sa pinto ng kwarto ni Sean na nakasara pa rin. Naramdaman ko ang biglang panlalambot ng aking mga binti habang ang takot ay muling gumapang sa aking buong pagkatao. Parang gumuho ang mundo ko sa maikling text na yon. Tiningnan ko ang orasan sa dingding. 6:00 pa lang ng umaga. Karaniwan, tanghali na kung umuwi si Mrs. Liang kapag galing sa New Territories. Bakit ngayon? Napakaaga niya. Nanginginig ang mga kamay ko habang ibinabalik ko ang telepono sa bulsa ko. Tumakbo ako patungo sa kwarto ni Sean. Hindi na ako nag-isip kung formal pa ba ang ginagawa ko o hindi. Kumatok ako ng marahan pero mabilis. Sir Sean. Sir, gising po. Pabulong kong tawag habang pilit kong inilalapit ang mukha ko sa pinto para hindi umalingaw-ngaw ang boses ko sa sala. Sir, gising po. Pauwi na ang nanay niyo. Narinig ko ang kaluskos sa loob, kasunod ng mahinang pag-ungol niya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Nakatayo siya roon, gulo-gulo ang buhok, puyat pa ang mga mata, at suot lang ang kanyang boxer shorts. Nang makita niya ang mukha kong namumutla sa takot, tila agad ding nagising ang diwa niya. What? She's coming back? Tanong niya. Medyo paus pa ang boses. Opo, sir. Nag-text po siya pauwi na raw po. Mag-ayos na kayo ng kwarto niyo. Baka po makaakyat na siya sa building. Nagmamadali kong bilin bago ako mabilis na tumakbo pabalik sa kusina. Kailangan kong magluto ng sopas. Hindi pwedeng walang maamoy na pagkain si Mrs. Liang kapag pumasok siya. Kung wala siyang makikitang nakahanda, hihinto siya sa kusina at magtatanong. At doon magsisimula ang gulo. Kumuha ako ng manok mula sa freezer. Dinalian ko itong ibabad sa mainit na tubig para lumambot agad. Humawak ako ng kutsilyo. Nanginginig ang mga daliri ko habang hinihiwa ko ang luya. Ang matapang at maanghang na amoy ng hiniwang sariwang luya na tumama sa mainit na mantika sa kawali, ang tanging nagpapanatili sa akin sa tamang wisyo. Sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko na nakuha ang basahan ng hawakan ko, ang mainit na hawakan ng sandok. Naramdaman ko ang biglang hapdi at ang bahagyang pagkapaso ng dulo ng hintuturo ko, pero hindi ko yun ininda. Mas malaki ang takot ko sa boses ni Mrs. Liang kaysa sa kahit anong pisikal na sakit. Habang umuusok ang sabaw ng manok na may luya at goji berries,
Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Lumabas na si Sean, maayos na ang suot na damit, bagong hilamos, at nakasalamin na ulit. Tumingin siya sa akin mula sa malayo. Parang gusto niyang lumapit para hawakan ako, para sabihing magpakalma ako. Pero itinaas ko ang kamay ko. Isang babala na huwag siyang gagawa ng kahit anong kilos na makakapagbigay hinala. Eksaktong pagkatapos kong patayin ang apoy sa kalan, narinig ko ang pamilyar na tunog ng susi sa pinto. Pumasok si Mrs. Liang. Bitbit niya ang isang maliit na bag ng mga gulay na binili niya siguro sa palengke sa ibaba. Huminto siya sa may pinto. Suminghot siya ng malalim. Tumingin siya sa kusina kung saan may makapal pa na singaw ng sopas na nakapaligid sa akin. Mabuti naman at nakahanda na ang sopas, malamig niyang sabi sa Cantonese habang inilalagay ang bag sa lamesa. Lumapit siya. Tiningnan ng kalan. Tapos ay tumingin sa akin. Bakit basang-basa ang buhok mo? At bakit ganyan ang mukha mo? Parang nakakita ng multo. Huminga ako ng malalim. Pilit kong ibinaba ang mga balikat ko para magmukhang relax. Mainit po kasi rito sa kusina, ma'am. Nagmadali po akong maggisa ng luya para sa sopas nyo. Pagsisinungaling ko. Ang totoo, ang pawis sa noo ko ay pawis ng matinding kaba, hindi ng init ng kalan. Lumingon si Mrs. Liang sa sala at nakita si Sean na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng dyaryo na parang walang nangyari. Sean, tawag ng matanda. Bakit gising ka na ng ganitong oras ng linggo? May kailangan po akong tapusin sa opisina mamaya, ma'am. Sagot ni Sean nang hindi tumitingin sa amin. Diretso lang ang tingin sa dyaryo pero nakikita ko ang bahagyang paghigpit ng hawak niya sa papel. Hindi sumagot ang matanda. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto para magpalit ng damit. Pero bago siya pumasok, huminto siya at tumingin sa akin ng napakatagal. Walang salita. Pero ang mga mata niya ay may dalang matinding bigat. Parang binabasa niya ang bawat sulok ng kaluluwa ko. Sa 5 taon ko sa pamilyang ito, kilala ko ang bawat galaw ni Mrs. Liang. At ang katahimikan niya nung umagang yun ay hindi normal. May alam ba siya? O naghihinala lang siya? Dahil sa tensyon na hindi namin maitago sa loob ng masikip na apartment na ito, nang sumara ang pinto ng kwarto ni Mrs. Liang, napasandal ako sa gilid ng lababo. Nanginginig pa rin ang hintuturo kong napaso. Tumunog ang telepono ko sa bulsa ko. Inilabas ko yon. Umaasa na baka isa sa mga anak ko ang nag-text para magkamusta. Pero nang buksan ko, nakita ko ang mensahe mula sa asawa ko na si Mario. Isang litrato. Litrato ng isang bagong biling flat-screen TV na nakalagay sa may sala namin sa Pilipinas. Kasunod nito ang maikling text. Kath, nakuha ko na yung TV. Nag-advance muna ako sa tindahan ni kumpare. Sabi ko ipadala mo na lang yung kulang sa katapusan ng buwan. Salamat, ha? Iba talaga kapag nasa Hong Kong. Tumingin ako sa litrato. Tapos ay tumingin ako sa aking mga kamay na may amoy pa rin ng luya at may paso ng kalan. Naramdaman ko ang isang matinding pait na gumapang sa aking lalamunan. Doon ko napagtanto ang malupit na katotohanan ng buhay ko. Sa Pilipinas, ako ay pera lang. Isang flat-screen TV, isang clearance sa school, isang pambayad sa kuryente. At dito sa Hong Kong, sa loob ng maliit na apartment na ito, nahanap ko ang isang lalaking tumitingin sa akin bilang isang tao. Pero ang lalaking iyon ay hindi sa akin. At ang pagmamahal na nahanap ko ay isang kasalanan na maaaring sumira sa lahat ng bagay na pilit kong binubuo sa loob ng maraming taon. Paano ko pipiliin ang mabuhay kung ang bawat hininga ko ay nangangahulugan ng unti-unting pagkamatay ng lahat ng pinahahalagahan ng mundo sa akin? Kung alam ko lang na yun na ang huling linggong tahimik sa loob ng bahay na yon, baka mas pinahalagahan ko ang bawat segundo. Baka mas pinatigas ko ang puso ko. Pero ang tao nga naman, kapag nakaramdam ng kaunting init pagkatapos ng mahabang panahon sa lamig, madaling nakakalimot sa bagyo na paparating.
3 araw pagkatapos ng gabing yon, umalis si Sean para sa isang 3 araw na business trip sa Shenzhen. Noong umagang umalis siya, saglit siyang tumingin sa akin habang hila-hila niya ang kanyang maliit na maleta. Walang salita, pero ang mga mata niya ay may dalang pangako na mag-iingat ako. Tumango lang ako. Pilit kong ibinabalik ang tingin ko sa basahang hawak ko. Nang wala si Sean, mas lalong naging tahimik ang apartment. Mas lalong naging nakakabingi ang bawat galaw ko. Si Mrs. Liang ay halos hindi lumalabas ng kanyang kwarto, maliban na lang kapag oras na ng pagkain. Pero nararamdaman ko ang mga mata niya. Sa bawat pagdaan ko sa sala, sa bawat pag-abot ko ng tsaa sa kanya, nararamdaman ko ang kakaibang bigat sa hangin. Hanggang sa dumating ang hapon ng Miyerkules. Naglulaba ako noon sa maliit na laundry area nang marinig ko ang pagtawag ni Mrs. Liang sa pangalan ko. Hindi tulad ng karaniwan na pasigaw o paggalit ang tono. Ang boses niya nung hapong yon ay napakatahimik, napakalamig. "Catherine," tawag niya. Pinatay ko ang washing machine at mabilis na naglakad patungo sa sala. Nakaupo si Mrs. Liang sa kanyang paboritong upuan sa tabi ng bintana. Sa harap niya, sa ibabaw ng maliit na lamesang kahoy, ay may nakapatong na 2 bagay. Ang puso ko ay parang biglang huminto sa pagtibok nang makita ko kung ano ang mga yon. Ang maliit na metal na tubo ng lavender hand cream at ang nakatuping dilaw na papel na may sulat kamay ni Sean. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking buong katawan mula sa dulo ng aking mga daliri hanggang sa aking mga paa. Ang ugong ng lumang green na plastic na bentilador sa sulok ng sala ay parang naging napakalakas habang ang paningin ko ay unti-unting lumalabo. Pakiramdam ko, lumulubog ako sa ilalim ng lupa. Inabot ni Mrs. Liang ang dilaw na papel gamit ang kanyang mahahabang daliri na may pulang pintura ang mga kuko. Dahan-dahan niya itong binuklat, tinitigan ang sulat ng kanyang anak bago tumingin sa akin. "Naghahanap ako ng ekstrang punda ng unan sa kwarto mo kaninang umaga." Panimula niya sa Cantonese. Napakarahan ng boses na parang nakikipagkwentuhan lang tungkol sa panahon. "At nakita ko ito sa ilalim ng unan mo, kasama ng litrato ng mga anak mo sa Pilipinas." Hindi ako makapagsalita. Ang dila ko ay parang naging bato. Nakagat ko ang aking ibabang labi nang napakahigpit upang pigilan ang aking sarili na humagulgol hanggang sa malasahan ko ang kaunting lasa ng dugo sa aking bibig. "Ma'am, sorry po." Ang tanging salitang lumabas sa bibig ko. Pabulong. Basang-basa na agad ang aking mga mata ng luha ng matinding hiya at takot. Hindi ko alam na ang katulong na pinagkatiwalaan ko ng 5 taon ay may ganitong mukha pala. Patuloy ni Mrs. Liang. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit sa akin. Kahit mas matangkad ako sa kanya, naramdaman ko ang sarili ko na unti-unting lumiliit sa harap niya. "May asawa ka sa Pilipinas, may mga anak ka. Paano mo nagawang akitin ang anak ko?" "Hindi ko po siya inakit, ma'am." Pakiusap ko. Lumuhod ako sa kanyang harap. Nang hindi ko namamalayan, hinawakan ko ang laylayan ng kanyang pantalon. "Wala pong nangyaring masama, ma'am. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo po akong pauwiin. Kailangan po ng mga anak ko ang trabahong ito." Mabilis niyang hinila ang kanyang binti palayo sa aking mga kamay na parang nadidiri siyang hawakan ko siya. "Huwag mong gamitin ang mga anak mo para pagtakpan ng dumi mo," malamig niyang sabi. Si Sean ay bata pa. May magandang kinabukasan siya. May pamilyang mayaman na naghihintay sa kanya. At ikaw ay isang katulong lang. Isang dayuhan na binabayaran namin para maglinis ng dumi namin. Paano mo naisip na may karapatan kang hawakan ang anak ko? Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahampas sa aking pagkatao. Alam ko naman yon. Alam ko na katulong lang ako. Pero ang marinig yon ng diretso mula sa kanya, nang walang kahit anong pambalot na formalidad, ay parang tuluyang pumatay sa natitirang bahagi ng aking dignidad. "Hindi kita ipapakulong.
At hindi ko sasabihin sa ahensya mo, sabi ni Mrs. Liang habang bumabalik sa kanyang upuan. Pero aalis ka sa bahay na ito bago bumalik si Sean bukas ng gabi. Iimpake mo ang mga gamit mo ngayon. Bibigyan kita ng pera para sa tiket mo pauwi sa Pilipinas. Ma'am, please. Pagmamakaawa ko habang ang mga luha ko ay pumapatak na sa makintab na sahig ng sala. Kahit 1 buwan lang po para makahanap ako ng ibang amo. Paano po ang pag-aaral ng mga anak ko? Ang mga utang po namin? Tumingin siya sa akin. Walang kahit anong emosyon sa kanyang matatandang mata. Hindi ko na problema yon. May 1 oras ka para iayos ang mga gamit mo. Kapag hindi ka pa nakaalis, tatawag ako ng pulis at sasabihin kong nagnakaw ka rito. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan nila? Ang may-ari ng bahay o ang katulong na dayuhan? Doon ko napagtanto na tapos na ang lahat. Ang magandang panaginip na binuo ko sa loob ng ilang gabi ay gumuho sa isang snap ng mga daliri ng matandang ito. Tumayo ako mula sa aking pagkakaluhod. Tiningnan ko ang hand cream at ang sulat ni Sean na nakalagay pa rin sa lamesa. Sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang matinding pait ng aking realidad. Ang pag-ibig na nagparamdam sa akin na ako ay tao. Ang siya ring bagay na gagamitin ng mundong ito para itapon ako pabalik sa lugar kung saan ako nanggaling. Naglakad ako pabalik sa aking maliit na kwarto. Isinarado ko ang pinto at hinarap ang aking lumang maleta na nakatago sa ilalim ng kama. Nagsimula akong mag-impake ng aking mga lumang t-shirt, ng aking mga faded na duster, at ng mga litrato ng aking mga anak na kahit kailan ay hindi nalaman kung anong klaseng dusa ang dinaluhan ko para lang mabuhay sila. Ngayong naaalala ko ang gabing iyon, parang hindi ko na alam kung paano ko nagawang huminga habang hila-hila ko ang aking maleta palabas ng building ni Sean sa North Point. 1 oras lang ang ibinigay sa akin ni Mrs. Liang at sa loob ng 60 minutong yon, binuo ko ang 5 taon ng buhay ko sa loob ng isang lumang pulang maleta. Sira na ang zipper nyon, kaya pinagtali-tali ko na lang ng dilaw na straw na nakuha ko sa kusina para lang hindi bumuka habang naglalakad ako sa kalsada. Nakarating ako sa isang maliit na shelter para sa mga katulong na biglaang na-terminate, isang pansamantalang tuluyan sa may tukwawan na pinatatakbo ng isang NGO isa, masikipang silid. May 10 iba pang babaeng tulad ko na may kanya-kanyang kwento ng dusa, pang-aabuso o biglaang pagkakatanggal sa trabaho 2. Pagpasok ko roon, sumalubong sa akin ang pamilyar na amoy ng murang liniment at noodles, hinaluan ng mahinang tunog ng hikbi mula sa mga sulok ng double-deck na kama. Doon ako naupo sa gilid ng aking maleta. Pakiramdam ko, wala na akong kahit anong bigat na kayang pasanin. Tuyo na ang mga mata ko, pero ang dibdib ko ay parang may nakadagan na napakabigat na semento. 10:00 na ng gabi nang mag-vibrate ang telepono ko. Sa bulsa ko, tumingin ako sa screen. Si Sean, nanginginig ang mga daliri ko habang nakatitig sa pangalan niya. Dahil sa lamig ng gabi at sa init ng hininga ko sa takot, unti-unting lumabo at nagmo-moist ang screen ng phone ko. Alam kong hindi ko dapat sagutin. Alam kong mas makakabuti para sa aming dalawa kung tuluyan na akong maglaho. Pero nung gabing yon, sa gitna ng silid na puno ng mga estrangherong umiiyak, naging marupok na naman ako. Sinagot ko ang tawag. "Catherine, where are you?" Bonggad niya. Ramdam ko ang hininga niyang nagmamadali, ang galit at pag-aalala na naghahalo sa boses niya. "I just got back to Hong Kong. My mother, she told me she kicked you out. Where are you? Tell me I will come get you." Napapikit ako ng mahigpit. "Sir Sean, wag niyo na po akong hanapin." Pabulong kong sagot. Pilit kong pinapatatag ang boses ko kahit na ang totoo ay parang nadudurog ang puso ko sa bawat salita niya. "No, Catherine, I don't care about what my mother says. I don't care about this apartment. We can go somewhere else. I can help you find a new job, or we can find a way."
Pagsusumamo niya, narinig ko ang tunog ng pagbaba niya sa hagdan o pagtakbo sa labas ng kalsada. Hinahanap niya ako. Sir, tama na po. Pigil ko sa kanya. Lasing lang po kayo nung gabing yon. At nagkamali lang din po ako dahil pagod ako. Huwag niyo pong sirain ang buhay niyo para sa isang katulong na tulad ko. Why are you saying that? Gumaralgal ang boses niya sa kabilang linya. You know it wasn't just because of the alcohol. Catherine, please. Doon ko naalala ang mga salita ni Mrs. Liang. May magandang kinabukasan siya. At ikaw, katulong ka lang. Isang napakasakit na katotohanan. Kung sasama ako sa kanya, mawawalan siya ng pamilya, ng mana, ng respeto ng lipunan niya. At ako, kung magkaroon ng gulo, maaari akong ma-blacklist, ma-deport, at hindi na makatrabaho kahit kailan. Paano ang mga anak ko sa Pilipinas na umaasa sa bawat sentimo na ipinapadala ko? Sino ang magpapakain sa kanila kung pipiliin ko ang sarili kong kaligayahan kasama ang isang lalaking hindi naman talaga para sa akin? Sir Sean, sabi ko. Hinayaan ko ang huling luha ko na pumatay sa natitirang pag-asa ko. Ang totoo po, nagpadala na po ng pambili ng flat screen TV ang asawa ko sa Pilipinas. Naghihintay po sila sa akin na umuwi. May pamilya po ako na mahal ko. At kayo, naging saglit na takbuhan ko lang po kayo dahil nangungulila ako. Pasensya na po kung nagbigay ako ng maling akala sa inyo na tahimik sa kabilang linya. Isang napakahabang katahimikan na tila lumunod sa amin pareho sa magkabilang dulo ng Hong Kong. Narinig ko ang mahina at gumaralgal niyang paghinga bago siya dahan-dahang nagsalita. Is that true, Catherine? Bulong niya. Opo, sir. Mag-iingat po kayo palagi. Sabi ko. Bago pa man siya makasagot, pinatay ko na ang tawag. Agad kong pinatay ang telepono ko. Inalis ko ang SIM card at dahan-dahan ko itong binali gamit ang aking mga daliri na may balat pa ng hand cream na ibinigay niya. Itinatapon ko ang tanging tulay na nag-uugnay sa akin sa kanya. Niyakap ko ang aking mga tuhod sa ibabaw ng aking maleta. Sa paligid ko, ang amoy ng liniment at ang tunog ng yak ng mga kasamahan ko sa shelter ay nagpatuloy. Doon ko na-realize, hindi lang ako ang nag-iisang babaeng nasasaktan sa lungsod na ito. Lahat kami rito ay may kanya-kanyang sakripisyo, may kanya-kanyang sugat na kailangang tiisin para lang sa mga taong naghihintay sa amin sa Pilipinas. At ang pag-ibig na nahanap ko kay Sean ay isa lang sa mga bagay na kailangan kong isakripisyo para manatili akong isang mabuting ina sa mata ng mundo. 3 taon na ang lumipas simula noong gabing yon. Narito na ako ngayon sa Pilipinas, sa probinsya namin sa Pangasinan. Nakaupo ako sa tumba-tumba sa may maliit naming balkonahe habang pinapanood ko ang unti-unting paglubog ng araw sa likod ng mga puno ng niyog. Napakainit dito, lalo na kapag ganitong hapon. Ang init sa probinsya ay tuyo at walang galaw. Isang malaking contrast sa malamig at mahalumigmig na hangin ng Hong Kong na dati kong nilalanghap tuwing sasapit ang gabi. Sa loob ng bahay namin, maririnig ang tawanan ng aking mga anak. Nanonood sila sa bagong flat screen TV na binili ko. Ang maalikabok na plastic sa gilid ng screen ay hindi pa rin tinatanggal ni Mario para daw magmukhang bago palagi. Nakalagay yon sa ibabaw ng lumang wooden cabinet na pinagawa ko rin gamit ang perang ipinadala ko noong pang-4 kong taon sa ibang bansa. Nang dumating ako sa airport 3 taon na ang nakararaan, sinalubong ako ng pamilya ko na may kasamang malalaking ngiti at yakap. Kinuha ni Mario ang aking maleta. Habang hinahawakan niya ang aking kamay para akayin ako palabas ng terminal, naramdaman ko ang magaspang at makapal na balat ng kanyang palad. Ang kalyo ng isang lalaking nasanay sa mabagal na pamumuhay sa probinsya. Doon ko biglang naalala ang malambot at malamig na kamay ni Sean. Sa isang segundo, parang gusto kong bawiin ang kamay ko kay Mario.
Pero pinilit kong ngumiti, pinilit kong yakapin ang asawa ko, at pinilit kong sabihin sa sarili ko na narito na ako sa lugar kung saan ako nararapat. Salamat, Kath. Ha? Sabi sa akin ni Mario nung unang gabi ko sa bahay habang nag-aayos kami ng mga pasalubong mula sa balikbayan box. Iba talaga ang buhay kapag may nagtatrabaho sa Hong Kong. Nakaraos din tayo sa wakas. Oo nga po, ma. Singit ng panganay kong si Jane habang sinusubukan ang bagong t-shirt na dinala ko. Sabi ng mga kaklase ko, ang swerte ko raw kasi ang dami mong napapadalang gamit. Nakatitig lang ako sa kanila habang nagkakagulo sila sa mga tsokolate, sabon, at mga lumang damit na hiningi ko pa sa mga kasamahan ko sa shelter. Sinasabi ko sa sarili ko na dapat ay masaya ako. Narito na ako sa tabi ng mga taong pinag-alayan ko ng aking kabataan at ng aking lakas. Buo na ang pamilya ko. Wala na kaming utang at nakapagtapos na si Jane ng kanyang kurso. Ito naman ang pangarap ko, di ba? Ito naman ang dahilan kung bakit ako umalis ng Pilipinas 10 taon na ang nakararaan. Pero bakit ganoon? Bakit kahit kasama ko sila sa iisang mesa, pakiramdam ko ay estranghero pa rin ako? Minsan, kapag nagluluto ako ng hapunan, nakatitig lang ako sa kumukulong sabaw ng tinola. Naaalala ko ang amoy ng luya at goji berries sa kusina ni Sean. Naaalala ko ang bawat hapon na nakaupo ako sa may dining table habang nakatingin sa mga ilaw ng Central. At kapag gabi na, kapag tulog na si Mario sa tabi ko, at ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas niyang hilab at ang tunog ng mga kuliglig sa labas. Dahan-dahan kong inilalabas ang aking kanang kamay mula sa kumot. Inaamoy ko ang aking mga daliri. Wala na ang amoy ng lavender. Ang hand cream na ibinigay niya ay matagal nang naubos. At ang metal na tubo nito ay naiwan ko sa kung saang basurahan sa Tukwawan. Pero ang alaala ng bangon yon ay parang nakaukit na sa aking isipan. Para akong isang multo na naglalakad sa sarili kong bahay. Pisikal na narito. Pero ang isang bahagi ng kaluluwa ko ay naiwan sa isang maliit, masikip at tahimik na apartment sa North Point. Hindi kailanman nalaman ni Mario ang nangyari. Para sa kanya, umuwi ako dahil natapos na ang kontrata ko at gusto ko na lang magpahinga sa Pilipinas. At para sa mga anak ko, ako pa rin ang tapat at mapagmahal na ina na nagpakasakit sa ibang bansa para sa kanilang kinabukasan. Ang label na mabuting ina at tapat na asawa ay parang isang gintong hawla na nakapaligid sa akin ngayon. Isang hawla na nagpoprotekta sa kanila mula sa katotohanan, ngunit dahan-dahang inuubos ang natitirang lakas ng aking pagkatao. May isang bagay akong hindi maitapon-tapon hanggang ngayon. Nakalagay ito sa pinakailalim ng aking lumang kupas na brown na leather na pitaka. Isang kulay berdeng Hong Kong octopus card. Wala na itong laman. Pero sa tuwing nakikita ko ang makinis na plastic nito, habang nagbabayad ako sa palengke dito sa amin, parang nararamdaman ko pa rin ang lamig ng pader sa MTR station sa North Point. Para sa iba, basura na lang yon. Pero para sa akin, yun na lang ang natitirang ebidensya na minsan sa buhay ko. Naging masaya ako sa paraang ako lang ang nakakaalam. Ma, anong iniisip mo dyan? Tanong sa akin ni Jane habang nag-aayos kami ng hapagkainan. Umuugong ang lumang plastic na ceiling fan sa kisame ng aming kainan. May kasamang mahinang kalampag sa bawat ikot nito dahil medyo tabingi na ang isa sa mga elise. Ang tunog na yon, ang paborito kong pakinggan kapag gusto kong takasan ang katahimikan ng bahay. Wala anak, may naalala lang ako. Sagot ko, pilit kong inililigpit ang pitaka ko sa bulsa ng duster ko. Si Mama talaga. Parang laging lumilipad ang isip simula nung umuwi galing Hong Kong. Nakangiting sabi ni Jane. Kinuha niya ang mga plato at inilapag sa lamesa. Nga pala ma, tinatawagan ako ng classmate ko kahapon. May opening daw sa isang ahensya sa Manila. Gusto ko sanang mag-apply. Napatigil ako sa pag-aayos ng kutsara.
Sa Manila? Malayo yon anak. Akala ko ba dito ka na lang sa bayan natin magtuturo? Mas malaki po kasi ang kita roon, ma. Gusto ko rin pong makatulong sa mga gastusin natin dito. Tsaka para naman hindi na kayo mag-alala sa pera ni Papa. Seryoso niyang sagot. Tiningnan ko ang mukha ng anak ko. 22 taong gulang pa lang siya. Bata, puno ng pangarap, at may mga matang hindi pa nakikita ang bagsik ng mundo. Doon ko nakita ang sarili ko sa kanya. Noong kasing edad ko siya, ganyan din ako. Puno ng pangarap. Akala ko, ang pag-alis at pagtatrabaho para sa iba ang magdadala sa akin ng kaligtasan. Pero hindi ko alam na ang bawat pangarap na tinutupad mo para sa iba ay may katumbas na bahagi ng sarili mo na kailangan mong ibaon sa limot. Jane! Bulong ko. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Magaspang pa rin ang mga kamay ko. Kahit na gumagamit ako ng murang lotion na nabibili ko sa botika sa bayan. Kung kaya mo namang mabuhay dito, dito ka na lang. Mas mahirap ang malayo sa pamilya kaysa sa maliit na sweldo. Tumingin sa akin si Jane. May kaunting pagtataka sa kanyang mga mata. Pero ma, ginawa niyo rin naman yon, di ba? Umalis kayo para sa amin. Kaya ako nga sinasabi sa'yo, Tonak. Pabulong kong sagot. Habang nararamdaman ko ang pamilyar na bara sa aking lalamunan. Dahil ayokong maranasan mo ang mga bagay na naranasan ko roon. Hindi na sumagot si Jane. Tumango na lang siya at nagpatuloy sa pag-aayos ng pagkain. Sa isip ko, alam kong hindi niya ako maiintindihan. Paano nga naman niya maiintindihan ang isang bagay na hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya? Para sa kanya, ang sakripisyo ko ay tungkol lang sa pagod ng katawan at sa pangungulila sa pamilya. Hindi niya alam na ang pinakamalaking sakripisyo na ginawa ko para sa kanila ay ang pagpatay sa tanging pag-ibig na nagparamdam sa akin na ako ay totoong buhay. Kinahaponan, naglakad ako papunta sa palengke para bumili ng tuyo at kaunting suka. Sa may gilid ng kalsada, sumalubong sa akin ang amoy ng basang semento, ang malansang amoy ng mga isda, at ang maasim na amoy ng murang tubong suka na nakalagay sa malalaking plastik na galon. Karaniwang buhay sa probinsya. Walang bago, walang mabilis. Habang naglalakad ako, nakasalubong ko si Helen, ang dati kong kasamahan sa shelter sa Tukwawan na taga-katabing bayan lang din namin. Tulad ko, na-terminate din siya noon dahil sa hindi pagkakaunawaan sa amo niya. Kath! Bati niya sa akin. May hawak din siyang plastik ng mga gulay. Kamusta ka na? Balita ko dito ka na lang din pala. Oo, Helen. Dito na lang. Nagpapahinga na. Pilit kong sagot. Naku, mahirap mag-adjust, no? Buntong hininga niya, habang sabay kaming naglalakad sa may gilid ng kalsada. Sabi ng pamilya ko, buti raw umuwi na ako. Pero minsan kapag gabi, parang naghahanap pa rin ang katawan ko ng trabaho sa Hong Kong. Parang iba na ang pakiramdam dito sa atin. Parang hindi na tayo kasya sa dating lugar natin. Napatigil ako sa paglakad. Tiningnan ko si Helen. Nakita ko sa mga mata niya ang parehong lungkot na nakikita ko sa sarili ko tuwing tumitingin ako sa salamin sa banyo. Isang lungkot ng mga taong umalis para maging bayani sa mata ng iba. Pero umuwing may mga pusong bungi at walang makapagsabi kung saan nila naiwan ang nawawalang bahagi ng kanilang sarili. Oo nga, Helen. Pabulong kong sagot. Parang hindi na nga tayo kasya. Hating gabi na naman. Tahimik na ang buong bahay dito sa Pangasinan. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang marahang hilab ni Mario sa tabi ko at ang mahinang ihip ng hangin sa labas ng bintana na nagpapagalaw sa mga dahon ng mangga sa aming bakuran. Bumangon ako ng dahan-dahan, sinigurado kong hindi magigising ang asawa ko. Lumakad ako patungo sa aming maliit na sala nang walang tsinelas para hindi gumawa ng ingay ang bawat hakbang ko sa sahig. Dumiretso ako sa lumang aparador kung saan nakatago ang aking lumang Biblia. Ang Bibliang dinala ko
Nung unang beses akong umalis patungong Hong Kong, mahigit 10 taon na ang nakararaan. Doon ko inilagay ang maliit na dilaw na sticky note na may sulat kamay ni Sean. Dahan-dahan ko itong inilabas. Kupas na ang kulay dilaw nito, halos naging puti na sa paglipas ng panahon, at ang dikit sa likod ay matagal nang nawala. Ang asul na tinta ng kanyang panulat, ang mga salitang, "For your hands, please don't be afraid of me," ay unti-unti na ring naglalaho, parang anino na binubura ng araw. Hinalikan ko ang papel ng napakarahan bago ko ito ibinalik sa loob ng Biblia. Hinaplos ko ang sarili kong mga kamay sa dilim. Magaspang na ulit sila. Ang mga kalyo na nawala noon dahil sa lavender hand cream ay bumalik na naman dahil sa paglalaba, paghuhugas ng mga plato, at pag-aalaga sa bahay namin dito. Nawala na ang bango ng lavender. Nawala na ang lamig ng aircon ng North Point. Ang natira na lang ay ang katotohanan na narito ako, buhay, humihinga, at nagpapatuloy sa mundong pinili ko. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung naging makasarili ba ako nung mga gabing yon. Kung pag-ibig nga ba talaga ang naramdaman ko para kay Sean. O baka naman naghahanap lang ako ng masisilungan nung mga panahong pakiramdam ko ay dumi na lang ako na tinatapakan ng lahat ng tao. Hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot ang tanong na yon. At siguro, hindi ko na rin kailangang sagutin. At si Sean, kumakain pa rin kaya siya ng noodles sa kusina tuwing hating gabi kapag pagod siya galing sa opisina? Inayos pa rin kaya niya ang kanyang salamin kapag hindi siya mapalagay? O baka naman may bago na silang katulong doon, isang mas batang babae na hindi nagpapaiyak sa kanya kapag gabi? Isang babaeng tapat na naglilinis lang ng dumi nang walang tinatagong lihim sa ilalim ng unan. Baka nakalimutan na niya ako. Baka ang Catherine ay naging isa na lang sa mga pangalan ng mga dayuhang dumaan sa buhay niya na madaling burahin ng bawat bagong taon na dumarating. Gusto kong isipin na ganoon nga ang nangyari. Dahil kung nakalimutan na niya ako, ibig sabihin ay hindi na siya nasasaktan. Ibig sabihin ay ligtas na siya sa gulo na maaari naming dinaluhan pareho. Kung naging matapang ako nung gabing tumawag siya sa shelter, umiyak ako nung gabing yon, oo. Pero ang mga luha ko ngayon ay hindi na luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng isang taong nakakaalam na ang bawat desisyon sa buhay ay may katapat na presyo. Binayaran ko ang edukasyon ng mga anak ko at ang kaginhawaan ng pamilya ko gamit ang sarili kong puso. At kung tatanungin mo ako ngayon kung gagawin ko ba ulit ang parehong bagay kung ibabalik ang panahon, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Tumingin ako sa labas ng bintana sa madilim na kalangitan ng probinsya na walang kasing daming ilaw tulad ng Hong Kong. At sa huling pagkakataon, pabulong kong kinausap ang sarili ko sa gitna ng katahimikan. Kung ikaw ang nasa pwesto ko nung mga gabing iyon, nung mga gabing pagod ka na at may isang taong humawak sa kamay mo para lang sabihing mahalaga ka, sigurado ka bang hindi mo gagawin ang pareho? Huminga ako ng malalim. Isinarado ko ang Biblia at dahan-dahan akong naglakad pabalik sa kwarto namin. Humiga ako sa tabi ng asawa ko. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ko ang sarili ko na makatulog sa gitna ng ugong ng lumang ceiling fan habang ang anino ng nakaraan ay unti-unting naglalaho sa paparating na liwanag ng umaga. Lumipas pa ang 2 taon. Ngayong hapon, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa akin habang nakaupo ako sa tapat ng aming lamesa. Sa ibabaw ng makalumang kahoy, nakalapag ang isang maliit na brown na papel na sobre. Ang unang sweldo ni Jane bilang isang lisensyadong guro rito sa aming bayan. Hindi niya ito binuksan. Inilagay niya ito sa harap ko bago niya ako niyakap ng napakahigpit mula sa likod. "Para sa'yo yan, Ma," pabulong niyang sabi, may kasamang hinalik sa aking pisngi. "Hindi na natin kailangang mag-alala sa kuryente o sa bigas. Pwede ka nang magpahinga talaga.
Kami naman po ni Papa ang gagawa ng paraan. Tinitigan ko ang sobreng yon. Sa loob ng mahigit 10 taon, ang mga sobreng tulad nito ang palagi kong ipinapadala mula sa Hong Kong. Ngayon, sa unang pagkakataon, ako naman ang nakatanggap. Dahan-dahan kong hinaplos ang papel. Naramdaman ko ang kapal nito, ang bigat ng pagmamahal ng anak ko na nakapaloob sa simpleng sobreng yon. Doon ko naramdaman ang dahan-dahang pagluwag ng kung anong nakasakal sa aking dibdib sa loob ng napakahabang panahon. Ang makina na walang ibang ginawa kundi maglabas ng pera ay sa wakas pinahihinto na. Pinapayagan na akong maging isang simpleng tao na lang na nag-aalaga ng kanyang bakuran. Nang dapit hapon na, lumabas ako sa likod bahay. May maliit akong taniman doon ng mga gulay at bulaklak. Masakit na ang aking mga tuhod at dahan-dahang tumutunog ang aking mga kasukasuan sa tuwing lumuluhod ako para magbunot ng mga damo sa lupa. Pero sa bawat pagkakataon na nararamdaman ko ang init ng tuyong lupa sa aking mga daliri, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Ang mga kamay ko ay marumi sa putik. May mga kalyo pa rin, pero ang putik na ito ay mula sa sarili kong lupa. Hindi ko na kailangang linisin ang dumi ng ibang tao para lang patunayan ang halaga ko. Kinuha ko ang aking lumang pitaka mula sa bulsa ng aking duster. Inilabas ko ang kulay berdeng octopus card na matagal ko nang itinago sa pinakailalim nito. Kasama nito ang maliit at kupas na dilaw na papel na may sulat ni Sean. Ang papel ay halos punit-punit na sa mga tupi nito. Ang asul na tinta ay tuluyan ng nabura ng panahon, parang isang lumang alaala na dahan-dahang kinakain ng limot. Tumingin ako sa paligid ng aming bakuran, sa tahimik na sikat ng araw na kulay orange na tumatama sa mga dahon, sa tunog ng mga manok sa kapitbahay, at sa usok ng nagsisimulang magsaing na si Mario sa aming kusina. Kumuha ako ng isang maliit na posporo. Inilagay ko ang card at ang papel sa ibabaw ng isang tuyong dahon sa lupa. Sinindihan ko ang posporo at dahan-dahan ko itong inilapit sa dilaw na papel. Mabilis na kinain ng apoy ang tuyong papel ni Sean. Sumunod ang plastic ng octopus card na unti-unting natunaw at nangitim sa ilalim ng apoy, naglalabas ng manipis na usok na dahan-dahang sumabay sa hangin ng hapon. Tinitigan ko ang maliit na abo na natira sa lupa. Walang galit, walang lungkot. Ang tanging naramdaman ko lang ay ang isang malalim na paghinga. Ang paghinga ng isang taong sa wakas ay nagpapalaya na sa kanyang nakaraan. Hindi ko na kailangang dalhin ang lihim na yon sa aking unang gabi-gabi. Ang alaala ni Sean ay mananatili na lang bilang isang magandang panaginip na dumaas sa aking buhay nung mga panahong kailangan ko ng masisilungan. Isang panaginip na natapos na upang magising ako sa totoong umaga ng aking buhay. Kath! Tawag sa akin ni Mario mula sa pinto ng kusina. May hawak siyang sandok. Nakahanda na ang hapunan. Pumasok ka na rito. Lumalamig na ang pagkain. Opo, susunod na. Sigaw ko pabalik. Tinabunan ko ng kaunting lupa ang natitirang abo ng papel at ng card. Pinatag ko ito gamit ang aking tsinelas bago ako tumayo at nagpagpag ng aking duster. Lumakad ako patungo sa loob ng bahay, patungo sa aming lamesa kung saan naghihintay ang pamilya ko. At sa bawat hakbang ko palapit sa kanila, naramdaman ko ang tunay na bigat ng aking sarili. Isang ina, isang asawa, at isang babaeng sa wakas ay nakauwi na sa kanyang sariling tahanan. Sa mga kapwa ko Pilipina, lalo na sa inyong mga nakikipagsapalaran sa ibayong dagat ngayon. Kayo nagising pa rin sa mga oras na ito habang nakikinig sa aking kwento. Alam ko ang bigat na daladala nyo. Alam ko ang pakiramdam na magmukhang matatag tuwing haharap sa screen ng telepono para mag-video call sa mga anak. Alam ko ang gawin ng paglunok ng iyak dahil bawal tayong magkasakit, bawal tayong manghina, at higit sa lahat,
Bawal tayong mapagod sa mata ng mga taong umaasa sa atin. Ang daling sabihin ng iba na, magtiis ka, para naman sa pamilya mo yan. Pero ang hindi nila alam, sa bawat dolyar na ipinapadala natin, may isang bahagi ng ating pagkatao na unti-unting namamatay sa pangungulila. Hindi ko isinulat o ibinahagi ang kwentong ito para kaawaan niyo ako o para sabihing tama ang ginawa ko. Alam kong nagkasala ako. Sa mata ng batas, sa mata ng simbahan, at sa mata ng pamilya ko, may dumi na ako na hindi ko na kailanman mabubura. Ang singsing sa aking daliri, na bahagyang lumuwag na ngayon dahil sa pagtanda, ay palaging nagpapaalala sa akin ng panunumpa na sinira ko sa loob ng ilang gabi. Pero kung may natutunan man ako sa paglalakbay na ito, yun ay ang katotohanang napakahirap maging perpekto kapag gutom na gutom ang iyong puso. Minsan, ang kalungkutan ay hindi lang tungkol sa kawalan ng kasama. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ikaw ay nakikita lang kapag may kailangan sa'yo. At kapag may dumating na isang tao na tiningnan ka, hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang bangko, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat alagaan. Napakahirap tumanggi. Napakahirap sabihing, mali ito. Kung ang pakiramdam na yun lang ang tanging bagay na nagpapanatili sa iyong humihinga sa gitna ng malamig na lungsod. Sa aking mga kasamahan na nasa katulad kong sitwasyon ngayon, kayong mga nakakaramdam ng matinding tukso o baka naman ay kasalukuyan nang nalulunod sa isang ipinagbabawal na pag-ibig. Hindi ko kayo huhusgahan. Sino ba naman ako para magmalinis? Ngunit pakiusap, bago kayo tuluyang humakbang palapit sa bangin, tingnan nyo ang inyong mga kamay. Isipin nyo ang presyo na handa ninyong bayaran. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, kapag natapos na ang tamis, at kapag lumipas na ang init ng mga yakap, tayo pa rin ang mag-isang haharap sa mga abo ng ating mga pinili. Ngayong gabi, habang nakatitig ako sa anino ng kandila sa aking dingding at nakikinig sa mahinang tiktak ng orasan, nagpapasalamat ako na buhay pa rin ako. May mga sugat man ang aking puso na hindi na kailanman maghihilom. May mga alaala man ako na kailangan kong ibaon sa lupa. Kahit paano, alam kong lumaban ako. Hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa sarili ko ring karapatang maramdaman, ako ay isang tao. Salamat sa paggugol ng inyong gabi, sa pakikinig sa akin. Sana, sa maliit kong pagtatapat, may nahanap kayong kaunting silong para sa sarili ninyong kalungkutan. Mag-iingat kayo palagi kung nasaan man kayong sulok ng mundo ngayon. At sana, huwag ninyong kalimutan na alagaan ang sarili ninyong mga kamay. Isang tanghali, habang nag-aayos ako ng mga sinampay sa bakuran, narinig ko ang pamilyar na tunog ng busina ng motor ng kartero sa tapat ng aming gate. Aling Catherine, may sulat kayo! Sigaw ng kartero mula sa labas. Nagtaka ako. Bihira naman akong makatanggap ng sulat ngayon, lalo na't halos lahat ng kakilala ko ay nagte-text o nagmemensahe na lang sa social media. Lumakad ako patungo sa gate at kinuha ang iniabot niyang sobre. Maliit lang ito, hindi katulad ng mga karaniwang bill o dokumento. Isa itong postcard. Nang hawakan ko ang papel, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tiningnan ko ang selyo sa kanang itaas na bahagi ng card. Isang selyo ng Hong Kong Post. Sa harap ng card, may larawan ng isang lumang pwesto ng mga bulaklak sa gilid ng eskinita sa Central. Ang mismong eskinita kung saan kami dumaan ni Sean nung minsan kaming naglakad habang wala si Mrs. Liang. Dahan-dahan ko itong iniharap sa likod. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, walang return address, pero sa gitna ng puting papel, nakasulat ang iisang pangungusap sa wikang Ingles gamit ang pamilyar, maayos at bahagyang nakatagilig na panulat na hindi ko kailanman malilimutan. I hope your hands are warm now. Napatitig ako sa mga salitang yon. Naramdaman ko ang biglang pag-init ng aking mga mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot o pagsisisi,
kundi dahil sa isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. 5 taon na ang nakalipas. Marami na ang nagbago sa buhay ko at sigurado ako na marami na rin ang nagbago sa kanya. Pero ang maliit na postcard na ito na naglakbay sa ibayo ng dagat para lang makarating sa maliit kong bayan sa Pangasinan, ang naging huling sagot sa lahat ng aking mga tanong. Hindi niya ako nakalimutan at hindi niya ako kinamuhian. Itinago ko ang postcard sa loob ng aking duster. Hindi ko ito ipapakita kay Mario at hindi ko rin ikukwento kay Jane. Mananatili itong isang lihim na ako lang at ang kalangitan ang nakakaalam. Lumingon ako sa may kusina kung saan naririnig ko ang tunog ng TV at ang tawa ng aking pamilya. Hinaplos ko ang aking sariling mga palad. Mainit sila at sa wakas, malaya na ang aking puso.